Ayan. So, good morning mga ka-agri. So, ito, papakita ko lang sa inyo itong floating tiller natin. No? So, ayan. Ito po yung setup ng floating tiller. Bawbaw, pagong, turtle sa iba. So, lately kasi nagkakaroon kami ng mga client na pag bibili sila ng pagong and then sila lang magse-setup ng makina. So, minsan nagkakaroon ng issue. Gaya ng isang client namin na from Bataan. So, ang complaint niya is dineliver namin yung pagong, sinet up nila yung engine. Hirap daw po, hindi raw po umaabante. So, hirap itinutulak pa ng operator nila para tumakbo o kumain. Okay, so upon review, siyempre ni-review namin, chinek namin yung setup nila. So, may mali sa setup nila. Okay, ngayon nandito tayo para i-correct or turuan po tayo instructional video. Gawa tayo ng instructional video kung paano i-set up yung pagong. So, ilan lang naman yung mga nagiging mistakes dyan. So, kaya ayaw kumain, no? No, isa-isahin natin. Ang unang-una is na-encounter namin before. Although ito, corrected na siya, yung clutch. Ito po yung pinaka-clutch niya. So, ang haba niyan is 45 cm. So, dati kasi mahaba yan, 47 cm. Anong tendency nun? Ito, nakababa siya Ito, nakababa siya mismo. So, ayaw niyang kumain, ayaw tumakbo. Then, another issue, kita mo yung, pump belt align yan. So, dapat straight siya. Okay? So, straight. So, align to dapat dalawa na yan. Plus, yung tension niya, dapat mahigpit siya. So, yan yung pangalawa. Pangatlo, is yung gulong. So, mali yung kabit ng gulong, kaya ayaw tumakbo. So, dapat kita nyo yung talim niya. So, ayan. Pag ganyan ang kabit niya. So, yung iba kasi baliktad. So, yung talim niya nasa harap. Pero in this case sa pagong, dapat ganyan siya. So, para tumakbo siya ng maayos. So, ilan na yan? Pangatlo. Yung pang-apat, yun yung naging problema ng client namin. So, ang ginawa nila, nung in-install nila yung... Kasi kami, pag dineliver namin ng walang makina, actually, kinokorek na rin namin yung position niya. But, in this case, yung client namin sa Bataan, nung in-install nila yung engine, ang ginawa nila, ito, is inabante nila ng diretso. So, ano nagiging issue nun pag inabante mo ng diretso? Yung roller mo, ang kain niyang pataas. Dito yung banat niyan. So, binabanat niya yung pump belt mo pataas. So, yun kasi yung common mistakes. Kasi yung setup yun para sa mga kuliglig, hindi sa pagong. So, pag ganun ang ginawa mo, hindi siya aabante. Hindi umaabante yung pagong. Hirap na hirap. So, kaya nung complaint ng client namin sa Bataan, tinutulak pa nung operator nila. So, pagod na pagod ng operator. So, ang tamang setup, ganyan po. Yung belt niya, dapat pinupush niya pababa. So, yung roller mo na yan, pababa ang tulak, hindi pataas. Tol, baba mo nga yung roller. So, pakita natin kung paano yung tamang posisyon ng roller. So, pag binaba mo yung clutch, kita mo yung clutch, ganun siya. So, pakikita ko sa inyo yung video na pinadala ng client namin na sa taas yung banat ng roller. So, in this case, yan ang tama. So, yan ang tamang setup. Banat yung pump belt. So, naka-align yung mga pulley niya. Yung belt, yung direction ng gulong, tama. Then, ayan, yung clutch, corrected na rin siya. Plus yung roller. So, roller, pababa dapat yung pag-aano niya ng tension. So, ayan yung mga kasaka, yung tamang setup ng pagong. So, kung kayong mag-a-align ng makina, actually sa amin, pag dineliver namin, naka-forma na siya. But in case na magkamali kayo or hindi kayo familiar sa pag-install ng makina ng pagong, ganyan po yung tamang setup niya. Ito nga pala, may client tayo dyan. I-deliver natin yan sa Kinapondan, Eastern Samar. Pamaya, i-live natin to. So, itong naka-couple dito is yung Wayma natin. Wayma 12 horsepower diesel air-cooled diesel engine. Okay. Napakaganda ng makina na yan. Actually, ang counterpart niya, yan, 418cc siya.
Ang tunog nito parang Briggs & Stratton. Napakagandang makina niyan. Okay. In a while, papakita ko sa inyo yung sinasabi kong mali yung pag-install ng roller. Okay. So, for the meantime, yan yung correct na version. Yan yung correct na install ng floating tiller with engine. So, ayan, nagbabalik tayo. Ito po, yung papakita ko po sa inyo, yung video na pinadala sa amin nung client ko sa Bataan. Ito po, sila po yung nag-set up nung engine kasi dineliver namin sa kanila yung pagong lang muna. Pagon lang po. Yun lang in order nila. Dahil may existing engine sila, sir. So makita ang complaint niya, hirap siyang hirap na ayaw umabante. So panoorin niyo muna yung video para malaman niyo yung complaint nila, sir. So, pero makikita nyo, ang ganda ng kain ng pagong. Okay. So, tinutulak. Hirap silang kumain. Okay. So, hirap nga naman. Kasi tinutulak niya talaga ng husto yung pagong. So, ang nakakabit dyan ng engine, 12 horsepower din daw. Tapos, ang belt niya is B67, so banat siya. So, there's no reason para hindi kumain ng maganda yung pagong. So, ang pagkakamali dyan is yung setup ng roller. Okay? So, i-post lang natin saglit yung video na pinadala nila, sir. At pakikita ko, ito yung setup na palaking lang natin, okay? Nakita nyo yung roller niya, imbis na dito sa baba, sa taas. So, ayan. Pag ganyan kasi, ang setup ng roller mo, hindi stable yan sa taas. Yan yung setup ng kuliglig. Sa kuliglig po, tama yan. Pero sa pagong kasi, iba po. Pag ganyan ang setup mo, hindi siya aabante. Saka, ang nangyayari kasi yung roller niyan, hindi stable yan. Pumapagpag yung roller niyan eh. So, i-rewind natin yung video, makita nyo gumagalaw yon. So, nawawala yung hatak ng tiller pag ganyan. Okay, balik tayo sa video para makita nyo yung yung mali doon sa setup nila. Okay? Reviewin natin yung video. Ayan. So, kasi kung may sira yung transmission yan, hindi kakain yan, hindi tatakbo ng ganyan. Kita mo yung operator nila talagang hirap na hirap. Hindi talaga kakain. Hindi siya aabante. Pero yung kain ng gulong niya, ang ganda. Ngayon, nakita nyo yung sa taas yung roller niya. Okay, post natin ulit. So, yun lang naman yun. Balikan natin yung video. Ayan yung umpisa. Kita nyo tong gumagalaw yung roller niya, kaya mali yung setup talaga. Ayun, pumapalo yung pump belt niya. Naglalaro. So, ayan yung mali dyan sa setup na yan. Pakita natin yung video nung tama yung setup. So, ito tama yung setup niya. Okay? So, suwabe. Kita nyo yung operator niya, alalay lang siya. Kumbaga, sinusundan lang niya yung pagong. Ayan. Makita mo, pati sa pilapil, umaakyat. So, yun yung roller niya, oh. Nasa baba. Oh. So, kung mataas-taas nga yung tubig niyan, pwede niya, bibitawan niya yung pagong, tatakbo mag-isa yan. So, ang ganda ng kain ng floating tiller natin. Oh. Okay, tiga Mindoro sila, sir. Oh. So, napakaganda po. Crap. Di ba? Yan po yung produkto natin. Napakaganda, pinupuri ni sir.
Okay? So, pause na natin yung video. Okay. At pakita natin yung tamang setup ng roller niya. Nasa baba. Okay? So, yan lang naman yung ano, yung mga posible na maging issue sa floating tiller, yung maling setup. Ngayon, kung ayaw talagang tumakbo, then probably yung transmission niya ng may diferensya. Oh, this is Admin Erwin po. So, yun po, yung maliit lang na tutorial natin para sa pagse-setup ng floating tiller pagong o bawbaw. Kasi marami pa itong ano sa ibang lugar kasi relatively hindi pa alam yung pagse-setup niyan. Marami pang lugar sa Pilipinas na hindi gumagamit ng floating tiller. So, yan po, yung maliit na tutorial. So, watch nyo lang po yung video natin sa ating YouTube channel na accmetalcraft.tv. So, para familiar na kayo sa pagse-setup ng pagong. So, marami po tayong in-upload doon ng mga tutorial videos like yung troubleshoot sa engine, and then pagse-setup mismo ng kuliglig, so tillers, shredders, meron po doon. So, later on siguro gagawan pa natin ng panibagong video yung mga multi-shredder natin. So, updated na kasi yung shredder namin, multi-shredder na siya. So, isa-setup na, gawa namin ng tutorial video. Ngayon, meron kami ditong ano basta i-check nyo na lang yung channel natin, accmetalcraft.tv. So, maraming salamat mga kasaka, mga ka-agri. So, hopefully may matutunan tayo dito sa video na to ng pagse-setup ng kuliglig. Ng floating tiller po, ng pagong, bawbaw o turtle. So, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Thank you.